Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isa nating viewer. Ang sabi niya ay, "Doc, salamat po at nag-reply kayo sa akin. Ang tanong ko po, bilang isang senior na 87 years old na, ano po ba ang mga prutas na dapat kong kainin para humaba ang buhay?" Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Ang pagpapahaba ng buhay ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng lakas ng inyong katawan, malinaw na isip, matibay na puso at matatag na mga buto. Dahil walang kwenta ang mahabang buhay kung puno naman ito ng sakit at paghihirap. Kaya heto na, ang 7 prutas na ito ay hindi lang basta prutas. Ito ang mga piling pagkain na dapat ninyong isama sa inyong diet para ang bawat taon na idadagdag sa inyong buhay ay maging malusog at masaya. Pang-una sa ating listahan, ang saging. Huwag maliitin ang saging. Ito ay pagkain na gustong-gusto ng ating puso. Bakit? Kasi ang taas ng potassium nito ay tumutulong para kontrolin ang inyong blood pressure sa pamamagitan ng pagbabalanse ng sodium o asin sa ating mga katawan. Kung mahilig kayo sa mga pagkaing maalat, ang isang saging sa isang araw ay napakahalaga. Mahalaga ito para maiwasan ang atake sa puso at stroke. Kaya kung mahilig po kayo sa maalat at hindi nyo maiwasan, kasi nga 'di ba masarap, edi kumain lang kayo ng saging pagkatapos. Basta ang payo ko lang rin, kahit may saging, wag naman yung todo kain kayo sa maalat at sobra-sobra ng pagkain nyo. Syempre masama pa rin ang sobra. Inirerekomenda ko lang at saging kasi ito ay makakatulong sa pagkontrol ng sodium natin sa ating katawan. At bukod pa riyan, dahil malambot ito at mayaman sa fiber, madali itong kainin at tumutulong ito sa regular na pagdumi. Maganda ito sa mga hirap tumain na senior. At itong saging ay pundasyon rin para sa malusog na digestive system ng ating katawan. O di ba? Ang daming benepisyo. Ito kaya ang susunod, ang pangalawa sa ating listahan, ang avocado. Ito naman ay pagkain para sa ating utak at puso. Puno ito ng healthy monounsaturated fats. Itong taba na ito, nagagaling sa avocado, ay tumutulong magpababa ng bad cholesterol o LDL na siyang nagbabara sa ating mga ugat. Maganda ito para sa mga may high blood, high cholesterol. At habang pinapataas naman ang good cholesterol o HDL, dahil dito, ang malinis na ugat ay ibig sabihin magandang daloy ng dugo papunta sa puso at utak. Para sa utak, ang mga fats na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng memorya, lalo na sa mga makakalimutin ng mga senior. Sana po kumain po kayo nito. Ang regular na pagkain ng avocado ay naiugnay sa pagpabagal ng cognitive decline o paghina ng isip. Para sa mga senior na may diabetes, ito ay isang perpektong prutas dahil hindi ito nagpapataas ng blood sugar at ang fiber nito ay tumutulong pa sa blood sugar control. O di ba? Ang daming benepisyo. Ito kaya ang susunod. Ang pangatlo sa ating listahan, ang papaya. Ang papaya ay panlinis ng ating katawan at proteksyon laban sa pagkasira ng cells ng ating katawan. Ang enzyme nito na tinatawag na papain ay tumutulong sa mas magandang panunaw at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema sa mga senior. Pero mas mahalaga, ang papaya ay mayaman sa lycopene, isang malakas na antioxidant na napatunayan na nakakatulong magpababa ng panganib sa ibang uri ng kanser, lalo na ang prostate cancer sa mga kalalakihan. Ang lycopene ay mas madaling maabsorb ng katawan kapag ang papaya ay hinog na hinog. Ito rin ay may vitamin A at C na parehong nagpapalakas ng ating resistensya. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit wag na po kayo mag-subscribe, kahit like lang po dito sa video, okay na po. Maraming salamat po at God bless. Pang-apat sa ating listahan, ang pinya. Ang pinya ay natural na anti-inflammatory. Kung kayo ay laging nananakit ang kasukasuan dahil sa arthritis, ang pinya ang inyong kakampi. Pinya lang ang katapat niyan kasi meron itong bromelain.
isang natatanging enzyme na lumalaban sa pamamaga ng katawan. Habang ibang prutas ay kailangan iwasan kapag mataas ang acid, ang bromelain sa pinya ay nakakatulong ding sa panunaw. Sa halip na umasa lang sa mga pain reliever na maaaring may masamang epekto sa atay at kidney sa katagalan, kaya iwas-iwas din po kayo sa pag-inom ng mga pain reliever na yan kasi mas mahal po ang gamutan pag nagkaroon kayo ng sakit sa kidney. Habang buhay po kayong na magpapalinis ng dugo o dialysis. At syempre, isama ninyo ang isang hiwa ng sariwang pinya sa inyong diet bilang natural na tulong para mabawasan ang sakit at pamamaga. Panglima sa ating listahan, ang mangga. Ito ay para sa ating resistensya at sa ating mga mata. Ang mangga ay siksik sa vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng ubo, sipon o mas malalang impeksyon. Sa inyong edad, hindi na biro ang simpleng trangkaso. Maaaring mauwi ito sa pneumonia. Ang mangga ay mayaman din sa vitamin A at sa antioxidants na zeaxanthin at lutein. Ang dalawang ito ay nagsisilbing panloob na salamin sa mata na nagsasala ng mapansamang blue light at nagpuprotekta sa ating mata laban sa age-related macular degeneration at pagkakaroon ng katarata. Para sa malinaw na paningin hanggang sa pagtanda, ang mangga ay isang malaking tulong. Pang-anim sa ating listahan, ang bayabas. Kung usapang pampalakas ng depensa laban sa sakit, panalo ang bayabas. Mas mataas pa ang vitamin C nito kaysa sa imported na orange. Ang isang matibay na immune system ang susi para makaiwas sa mga komplikasyon at impeksyon na siyang pangunahing dahilan ng paghina sa mga senior. Bukod pa rito, ang vitamin C ay kailangan para sa mabilis na paghilim ng mga sugat. Para sa mga diabetic na madaling masugatan sa paa, ang sapat na vitamin C ay napakahalaga para maiwasan ang impeksyon. Ang dahon din ng bayabas ay kilala bilang natural antiseptic. Ito ay patunay na ang buong halaman ay may pakinabang. At ang pangpito sa ating listahan, ang suha o pomelo. Ito ay mayaman sa antioxidants na nagpuprotekta sa ating mga cells laban sa pagkasira o oxidative stress na siyang nagpapabilis ng pagtanda. Dapat kayo mag-ingat. Ang suha tulad ng grapefruit ay may naglalaman ng compounds na tinatawag na furanocoumarins. Ito ay may kakayahang makipag-interact o makaapekto sa bisa ng ibang mga gamot, lalo na ang mga gamot sa high blood at para sa kolesterol o statins. Maaari itong pataasin ng sobra ang concentration ng gamot sa dugo na nagiging delikado. Kaya ang payo ko, kung kayo ay may maintenance na gamot, kailangang magtanong muna sa inyong doktor bago ninyo ito kainin ng madalas. Ito ay paalala na kahit ang natural na pagkain ay kailangan ng tamang kaalaman at pag-iingat. Mga senior, ang pagpili ng tamang pagkain ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Ang bawat prutas na ito, kapag insinama ninyo sa inyong araw-araw na buhay, ay isang hakbang palapit sa mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay. Simulan ninyo ito ngayon. At ito po ang Kaalaman na Hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyong inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.